Registered pharmacist kayo sa Philippines. Registered pharmacist din ba kayo dito? Hindi po kami registered pharmacist dito sa UK. Wala po kaming license to practice as a pharmacist here. Kasi parang hindi fix yung plan eh. May redirections talaga yan. So just trust the process and keep moving forward. And sometimes, life rejection is God's protection. Protection. Hello, ladies and gentlemen. Once again, this is Nurse Even, and welcome to Shift Mo Na Yan! The podcast. Nga muna. Tara! Eme lang. So ayan mga kunars. So for today's episode, kitang-kita nyo naman, medyo marami tayo sa tindahan. Ayan, Diyos ko, talagang nakakatuwa kasi padami ng padami ang mga nag-guest sa Shift Mo Na Yan, the podcast. And thank you very much sa inyo guys sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon. Super talagang tensyonado ang mga mukha. Ano lang tayo dito, mga chill lang tayo, okay? Hingang malalim. So ayan, wag na po natin patagalin ang intro mga kunars dahil for today's episode, sinigurado ni Nurse Even na talagang interesadong topic ang mai-share ko sa inyo dahil Kaya seryoso na. hindi, talagang ako feeling ko napaka-promising ng episode na to. Feeling ko talaga sobrang dami nating takeaways dito sa episode na to. Matututunan at mapupulot na lesson, relatable topics, experiences, and challenges. So bago po tayo mag-start, ipapakilala ko po muna ang mga kunars. Kunars ba? Kasi malalaman ninyo kung bakit kine-question ko kung kunars ba ang itatawag ko sa kanila. Kasi po, ito pong mga guests natin ay mga pharmacists po sila sa Philippines. Registered pharmacists po sila sa Philippines na nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho dito sa UK. Kaya nag-aalangan ako kung tatawagin ko ba silang kunars. Pero sabi naman nila, solid kunars ko daw sila. Kaya kunars na lang din. Ayan. Pero ayan mga kunars, ano po sila? Hindi po sila nurses sa Pilipinas. Iba po ang profession nila. Kaya super excited ako for today's episode kasi first time ko din talagang maka-enkwentro ng ibang profession na i-interviewin natin. Ready na ba kayo? So bago tayo mag-start, magpakilala muna kayo. O ikaw muna, Bebs. Dali, mo 1 hour lang to. Hi, ako po si Maika. I'm 30 years old. I'm married as well. I'm a registered pharmacist nga po ako sa Pilipinas na nakarating ng UK. Palakpakan naman natin si Maika. Yes! And then, yung guys natin sa kabilang section, magpakilala muna kayo. Hello po, ako po si Mark. I'm from like a very far south na province sa Philippines, Glan, Sarangani. Ang gwapo ni Kirby, no? Cheryl! Crush pala! And then, Hi, ako po si Vince from Bulacan. Solid Kunars. so ayan mga kunars, na-meet nyo na sila. Diyan na po nagtatawa sa mga. Prepared pa naman sila. So I have Maika, meron tayo si Kirby and si Vince. And gaya po ng sabi nila, sila po ay mga registered pharmacists sa Philippines na nagkaroon ng opportunity para makapagtrabaho dito sa UK. Ang first question natin sa kanila, hindi, kasi ang introduction natin, Maika, registered pharmacist kayo sa Philippines. Registered pharmacist din ba kayo dito? Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo dito? Hindi po kami registered pharmacist dito sa UK. Oh. Pero nagkaroon po kami ng opportunity to work based sa experience namin from the Philippines. So bali magkakatrabaho po kasi kaming tatlo sa Pinas. So yung common work experience namin is we're working on industrial or manufacturing pharmacy. Hindi, kaya ko siya tinanong kasi nga, baka yung mga watchers kasi natin, ano ang opportunity na sinasabi ni Nurse Even? Ano ang pinagkakaabalahan nitong tatlo na to dito? Kasi ako, I'm a registered nurse in the Philippines and then nung pumunta ako dito, I took an exam to be a registered nurse dito sa UK. Kasi po, sa back in the Philippines, ang pag-pharmacist ka, meron kang different areas na makapag-work. So, it's either hospital, community, manufacturing, and pharmacovigilance. So, nag-work kami manufacturing, and yun yung experience namin na
exposed kami sa CGMP or Okay. Current Good Manufacturing Practice. Meron kaming friend na nandito na nagwo-work sa same manufacturing firm. And then, lucky lang na naghahanap sila ng same experience niya. Ka-work din namin siya before. Naggawa lang siya ng group chat and lahat nung nandun sa group chat na yun is yung mga naka-work niya before and kung sino yung interested. Kasi nga kailangan nila ng experience sa ganitong field. So, yun po yung naging simula ng Yung journey papunta dito. namin. Yes. Sabay-sabay kayong dumating dito. Yes po. Okay. So, Sorry mga Corners, tensionado pa sila dito. So, hindi kayo nagpa-practice dito as pharmacist. hindi po, pero very in line yung previous experience namin sa Philippines dito. Working kami currently sa pharmaceutical manufacturing. So, ano ang path para makapunta kayo dito? Para magkaroon kayo ng opportunity na yan? So, ang nangyari po sa amin is direct hiring. Wala kayong agency. Wala po. Direct hiring from referral ng friend ninyo. Kasi actually, si UK, hindi niya alam kung paano kukuha ng, like for example, first time kasi nilang gagawin Mm-mm. na kumuha from other country. So, hindi rin nila alam yung rules ng Philippines to pumunta dito. Ang naging pathway nga namin, gaya ng sabi nila, is direct hiring. Yung pinaka-point kasi ko, Nars, is yung kumbaga sa atin sa Pinas is we have FDA, di ba? Oo. So dito is MHRA, Medicines and Healthcare Regulatory Agency. Agency. So yung required kasi para para makapasok sa posisyon na to, dapat may minimum 2 years na good manufacturing practice na work experience, which is meron kami na. Kaya yun, nakapasok kami dito. Through direct hiring. Yeah, through direct hiring. Okay. So kasi kami mga nurses, kailangan licensed nurse kami dito. Sa Philippines muna, bago kami maghanap ng agency para makapagtrabaho. And then once na makapunta kami dito sa UK, kailangan pa namin mag-exam para kami maging isang ganap na registered nurse. Sorry ha, curious ako, may license kayo as pharmacist dito? Or ano ang nature of job ninyo sa field? Wala po kaming license to practice as a pharmacist here. If we want to become a pharmacist here, we have to take a study and exams. Yung position namin na in-offer sa amin ni company, walang requirement ng license. So as I mentioned, parang yung pinaka-requirement para Qualification makapasok namin. or yung qualification sa role na to is dapat may 2 years minimum na good manufacturing practice, which is meron kami nun back home. And valid license ng pharmacy Yeah, sa registered Pilipinas. pharmacist kami sa Parang okay. background lang siguro add yun na meron kaming bachelor degree. Gets ko na. Parang sa amin dito, kunwari nursing ka, pagdating mo dito, wala ka pang license. Yun nga, parang adaptation ka pa lang sa amin, sa term. Sa amin, kailangan talagang mag-exam ka to be a registered nurse kasi hindi magpo-push through yung working visa kapag hindi kami nurse dito. Yung situation nyo, pagdating nyo dito, so fixed job na talaga yung pinuntahan ninyo. Okay, gets. So, ang follow-through question ko dyan, ano ang job title ninyo? Kung hindi ka, ako kasi registered nurse. According sa visa natin, pharmacy technician. Gets ko na. Okay, so hindi kayo practicing dito as registered pharmacist, pero with your qualifications sa Philippines Yes. and your 2 years experience, pumasok siya sa eligibility ng UK requirements para maging pharmacy technicians kayo. Okay, so since work na ito, required ba kayo by law na eventually dapat maging registered pharmacist kayo or okay na kayo forever maging pharmacy technician? I think depende, pero sa field namin sa ngayon, hindi siya nire-required talaga na maging pharmacist kami. Siguro, personal decision na namin Oh, yun. parang it's up to us na kung gusto namin maging registered pharmacist. Ang galing. Kasi like I said kanina, kami, mga nurses, the moment na dumating kami dito, merong binibigay sa aming timeline para makapag-exam. Kasi pag hindi kami nag-push through as registered nurse, kailangan naming umuwi. At ang alam ko, parang hanggang 2 takes, guys, correct me if I'm wrong, nakalimutan ko na, Diyos ko, ang tagal ko ng nurse dito. Pero sa amin, kunwari bumagsak ka ng OSCE, pwede ka pang mag-try ng isa. Tapos pag bumagsak ka ulit, I think pwede pa ulit ng isa pa. Tapos pag bumagsak ulit, unfortunately, kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, hindi pa yun ang work namin. Bago kami maging classed as working visa, is kailangan registered nurse talaga kami. So sa situation nyo as pharmacy technician, you have the liberty to choose na, okay, wag muna akong mag-push through ng pharmacy. Okay na ako dito, ganon. Sa tingin nyo, gagawing mandatory or may fear ba kayo na baka eventually dapat maging pharmacy na tayo kasi baka pauwiin na? Kasi nga sa amin, may fear na pag hindi kami nakapasa, uuwi kami. Sa work namin currently, tingin ko hindi naman. Pero if ever you want to move to like NHS, Bali, yung contract namin sa company is 5 years. So, depende sa amin kung gusto namin magstay pa sa company or gusto na namin
like other, kunyari, NHS, ganun. Oo. Or gusto namin mag-aral ng pharmacy para maging pharmacist kami in UK. In the UK. Yeah. Hindi kayo sa NHS nagtatrabaho. No. Private ang direct hire ninyo. Yung job title ninyo, common din ba ang pharmacy technician sa NHS? Parang kumbaga yung pinaka-job title namin is parang releasing officer. Tapos kumbaga sa practice back home, more on parang quality assurance yung work namin. So, we do quality checks, ganun. Nang gamot. Yes. So, here in the UK po, yung pinoproduce na product is more on chemo drugs. So my next question is, since kayo ay pharmacy technician dito, do you have any plans to pursue as registered pharmacist? And if you have any plans, ano ang step? Simulan ko. Sige. Ako na lang ang magsimula. Ako personally, kasi dahil nga graduate kami, ako gusto ko pa rin sanang maging pharmacist and makontinue ko yung profession ko. But then again kasi, sinerch na kasi namin yan before, kailangan namin mag-aral and kailangan meron kang sufficient fund. Hindi siya mura. Let's say for example, gusto mo nang maging registered pharmacist. Hindi kasi siya ganun kadali, Kunars. Kasi nga parang, yun nga, yung nabanggit natin, Micah, yung cost, yung tuition pa lang, parang first step kasi kailangan, kumbaga parang ipapa-assess mo yung degree mo sa Pinas dito sa UK. Tapos kapag okay na yung degree mo, so magte-take ka ng IELTS. And then, ayun, yung first step is yung magte-take ka nung, parang masteral siya, gano'n, parang ganun. So, 1 year yun. So, yung rough estimate nung cost nun is around 15 to 18,000 pounds. Oh my gosh. So, hindi yun covered ng hospital na or ng company na pinagtatrabahuan ninyo? No. Kasi nga dahil overseas graduate kami, hindi kami directly makapag-practice ng profession namin. So, we have to go through the GPHC, which is the General Pharmaceutical Council dito sa UK. And then, yun nga sabi ni Kirby, i-check yung eligibility mo. And then, you have to go through the language test, yung IELTS or OET. And then, yung course na, magpipili ka ng university mo, ganyan. And then, after that, meron pang 1 year na foundation training, which is paid. Kumbaga Training para- placement. O JT. Pero another year yun. So, 1 year na schooling and then another year for like paid na. Training placement, parang ganun. And then, after nun, tsaka ka palang pwede mag-exam. Kapag napasa mo yun, dun ka na pwede mag-register as a UK pharmacist. Sasasubmit mo na yung mga requirements mo. Ang hirap pala. Yeah. Ang komplikado ng inyo, no? To sum it up, kailangan mo talaga mag-aral pa. Yes, Yes. full-time. Full-time. Full-time dahil kami, naka-full-time work kami. It will take time for you kasi hindi ka makapag-full-time sa school. Dahil under skilled worker visa kami, hindi kami pwedeng mag-part-time sa work. Okay, kasi under kontrata Yes, kayo na under work. contract. So ano ang difference ng trabaho ninyo as pharmacy technician versus sa ginagawa ng registered pharmacist dito? Yung main difference po siguro kasi yung may mga license dito, kumbaga, yung license nila yung ginagamit para mapalakad yung manufacturing. So kami, Okay. as a technician, so more on sa lab-based kami. Yung mga registered pharmacists, more on paperworks. Sa case namin, di kami pwede mag-prescribe, mag-dispense ng medication. Okay, whereas sa Philippines, pwede. Yes. Kasi nasa kami, quality control department kami. Actually, yung company kasi, nag-ooperate siya under aseptic MS license where we provide chemotherapy sa NHS and private hospital. So kami, bago makarating yung gamot sa mga hospital, kami yung final checking. Like mga protocols. Sine-check namin kung yung gamot na na-compound is within the specifications, yung concentration, kung pasok yung dose. Galing. Common itong trabaho ninyo sa Pilipinas. Kasi sa aming mga nurses, alam namin ang lahat ng process. Maraming nurses ang pumupunta from Philippines to UK, sa iba't ibang bansa. Pero like I said, the reason kung bakit super excited akong i-introduce kayo kanina is because kauna-unahan ko kayong nakamit na ibang profession. Para po sa hindi nakakaalam, nag-meet lang po kami nito by accident. Naglalakad ako pa uwi, tapos nagpa-picture sila sa akin. Tapos parang alam mo yun, yung parang small talk lang na, saan ano ka? Galing ka shift? Saan ka nagtatrabaho? Tapos sabi nila, ay hindi po kami nurses dito. So doon na ako nasabi ko, oh my gosh, anong pinagkakaabalahan ninyo? Pero ang introduction nyo sa akin, sabi nyo, pharmacist po kami sa Pilipinas. Tapos ayun na sabi ko, huy, pagkwentuhan natin yan kasi I want to know. That's the reason why I'm asking, is it common? Dagsaan din ba ang mga ganyang trabaho na registered pharmacists sa Philippines and then technicians dito sa UK? Hindi talaga siya common. Hindi siya common. Kaya we understand yung mga friends namin back in the Philippines. Nagtatanong
nagtatanong sila, paano ka napunta sa UK? Anong work mo dyan? Ganito, ganyan. So, we tried din na i-explain sa kanila kasi gusto rin namin parang kung pwede lang nakuhanin kayo lahat dito. Pero hindi kasi siya madali and hindi nga siya yung common job. Kasi nga parang private lang rin yung nag-decide to hire the three of you eh. Saka feeling ko kasi hindi common, kasi nga yung nabanggit natin, Micah, na yung pharmacy, di ba, may iba't ibang field. May community, may hospital, pwede kang mag-work sa FDA or regulatory, academe. So feeling ko parang bihira yung mga registered pharmacists na nagtatrabaho Sa sa Manuf. Kasi parang, di ko alam kung tama, pero yung connotation kasi kapag nasa Manuf is boring daw. Yung lie, ganun. Pero let's say for example, ako, sa place kasi namin Kunars, may Manuf naman pero more on cosmetics. Gusto ko ma-experience yung gumagawa talaga ng gamot. That's why parang from Sarangani, lumipad talaga ako ng Bulacan. Ng Bulacan. Nag-apply ako doon and nag-work sa Research and Development Department po kasi kami. Ano kami before? Formulator kami. Nag-enhance kami. Ng mga gamot. Yes. So since kayo nga ang first guest ko as registered pharmacist sa Philippines and then pharmacy technician dito, pwede nyo bang ma-brief discuss or i-share yung requirements, naging path nyo. Kung hindi nyo na masyadong natatandaan, that's fine. Pero at least may idea yung mga aspiring pharmacists na parang, ay, may future din pala kami dyan. Pero like I said, I myself, I'm not really familiar sa pharmacy profession. Hindi ko rin alam na meron palang mga sa manufacturing, sa mga ganyan. So ano yung brief or kung gusto nyong detalyado, more than welcome ang ating episode. Kasi makakatulong talaga ito, lalo na sa ating mga aspiring kufars. Ko-pharmacist. Charot. Kufars. Yung una talagang naging proseso is kung kami ay interested, magpasa kami ng resume directly dun sa company. Kunars, pwede ba namin i-shoutout yung friend namin? Hello. Sige. Hello, Sheila Lumidaw. thank you po. Sheila Recruitment. Sheila, abala ka sa podcast na. And Sheila, thank you very much. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami nagkita-kita today. Ayan. So, kailangan mo mag-send ng CV doon sa company na ine-refer sa inyo ni Sheila. Hi, Sheila. Thank you. And then, nung napansin kayo ng company, Nung natanggap na application, nag-send ng assessment, dapat maipasa namin yon prior interview. And then from then on, interview, then pinag-ayos na kami ng papers, like medical, language test. Then since direct hiring kami, parang sila yung nag-ayos ng visa natin. Oo. Kami yung DIY kami, Kunars, yun yung nakakatawa. Parang to sum it up, first is exam muna. So kapag pasado ka sa exam, magpo-proceed ka sa interview. And then after interview, parang nung una, parang hindi nila alam yung legalities kapag kumukuha sila ng migrant workers Yeah. from Pinas. Kasi nga first batch kami. So kami yung first batch. So oy, para nga sa hindi nakakaalam, pioneer batch po sila. Apo. Sila po ang kauna-unahang Filipino pharmacy technician dito sa Northeast. yes po. So I'm not sure kung meron sa London ito, pero sila ang first of the first. So thank you at pinagkatiwalaan nyo ang ating plataforma. Kasi di ba? Oh! Nakakatuwa kasi you guys are actually sharing the process and the path that is actually helpful para sa inyong mga ka-farms. Yeah. Ayan. To sum it up, kailangan ng send ng CV sa company if direct hiring. Magsisend sila ng assessment form for you to pass, and then once na napasa nyo yun, Exam. mag-i-interview na kayo, virtual interview, and then after ng virtual interview at nakapasa pa rin kayo sa interview, they will send you the path na kailangan nyo mag-English test, kailangan nyo magpa-medical. Medical. And then after nun, Actually, yun yung nakakatawa kasi nga ako, Nars, yung company, akala nila ganun lang kadali na parang, let's say for example, ako, September yung interview ko. So, sabi nila sa akin parang, dapat by December nandito ka na. Tapos parang, wait lang, di pa ako ready. Hindi nila alam yung Philippine law. Kasi sa atin, di ba? Dami pang legalities bago kami makaalis. Denied namin sa employer sa ganito yung dapat naming i-provide. Kailangan namin makompleto to and all. ginipig nila kayo kung magiging successful. So, para nagtulong-tulong din kayo ng employer para maging legal ang lahat. Hindi kami dumaan sa Nars, any agency. So, as in, nakakatawa kasi DIY, tapos nagko-communicate na lang kami sa messenger na, guys, ganitong step, ganyan, ang gagawin. So, the fact that you guys are the first, talagang I would expect na hindi magkakaroon ng agency for that particular role kasi nga, pioneer kayo eh. So, kayo na lang ang mag-agency sa Pilipinas. Yung issue sa paper, like yung pag-notary, ganyan. Kasi nga hindi rin namin alam kung gagawin. Alam niyo naman ang bureaucracy sa Philippines. Kada galaw mo, kailangan magpapanotaryo, kada galaw pupunta ng POEA, Kailangan nila kasi gaganyan. yung original papers na from UK na pinapasend nila to Philippines. So let's talk about English test. So kailangan nyo nga mag-English test bago kayo makalipad. Ano ba to? Is it academic or general? Dahil nga skilled worker visa yun sa amin, general lang yung require sa amin. Okay, kasi nga, technicians, hindi kailangan ng academic. Kung mababa lang yung score, kaya pumasa.
Let's go. So ano ang required score? If I'm not mistaken, 5 ata ko, 5 nurse. ba? Parang 5 reading, 5 writing, 5... 5, at least 5. Sana all! Yes! Kasi kami parang 9 yata, 7, parang ganon. Pag 7 ako nandito. Actually, pansin ko nga, nag-struggle ka kanina sa asawa ko eh. After ng English test, saka pa lang kayong pwede magpa-medical or pwede sabay niyong gawin? Sabay silang hiningi. Nag-TB test din kami. Yun yung Oo, kasi sa amin din may TB testing din. Sa costing, kayo lahat yan or ang company? Kasi yung sa amin po, para sa mga solid kunars ko, na-share ko na to sa inyo before, na walang gagastusin ang mga nurses pag pumunta dito. Either sarili mo munang gastos and then i-refund nila. So yung mga TB test, IELTS, lahat ng mga costs na pwede nilang i-refund, i-refund ng employer mo. Pati flight, sila ang sasagot. Ano ba ang setup ng inyong company sa pagpunta dito and when it comes sa costing? Sa costing, medical, IELTS, sagot Ayun. namin. But sinagot nila yung flight. Regarding naman dun sa visa is 50-50. Automatic deduction na yun sa salary. Pero at least, nakarating kami dito sa UK. Correct. How about accommodation? Sa amin naman, I'm not sure sa trust, pero may iba't ibang trust kasi na may agreement. I think sa Newcastle, hindi nila sagot ang accommodation. Pero nung sa amin, nung time ko sa Sunderland, sagot nila ang 3 months apartment accommodation nung paglapag namin dito. And then after ng... Nagpapakit siya. Sabi niya, so after 3 months, kailangan na namin maghanap ng accommodation. Bale, kasi hindi namin alam kung saan, syempre, bago Hindi pa kami namin alam. sa lugar. Mm. So, nag-provide sila ng 3 months accommodation. Pero yung bayad doon is kasama siya sa babayaran namin. Prepayment. Okay. Pero yung nakakatuwa dun, Kunars, parang pagdating namin sa bahay, puno yung ref. Ang daming groceries. Super saya-saya namin. Pareho sa'yo. Pagbukas namin ng ref, parang puro pizza. Guys. Ang galing! Sino nag-welcome sa inyo puti? Kasi syempre first kayo eh. Ano kayo nakarating sa apartment? Nag-provide lang sila ng taxi na pipick up sa Hatid. airport. Ah, Going to airport. sa bahay. So let's talk about the costing. Magkano ang nagastos ninyo in peso from the Philippines papunta dito? Yung requirements pa lang. Para alam ang budgeting. From what I can remember. Wow. Parang sumix ka sa IELTS, Dai. Nag-isipan ko yun. Yun lang naman ang ginastos namin IELTS and then yung TB test. So si IELTS nasa around 13,000. And then si TB test nasa 4K. Yung 10,000. visa roughly around 10,000. Pesos? No, Pounds. pounds. 10,000 pounds ang visa ninyo? Yes, each. Kasi, Hulo! kasi 5 years yung visa. Nakatay kami kay company ng 5 years kasi nga sinagot nila yung visa namin. Bali Half 50% sila. company, 50% sa amin. But still, OMG, ang mahal pala. So, yung cash on hand na ginastos nyo talaga is less than 100,000 sa TB test, sa IELTS, pero natali kayo sa kontrata, 10,000 pounds. Are there any consequences pag hindi nyo na-fulfill? Like I said, baka mag-kick in ang homesickness, umuwi kayo ng Pilipinas, ayun, may bago kami- mangyari. So bago kami umalis, Kunars, parang, di ba, may series of interviews. Personally, na-confirm ko sa HR na later on, parang hindi pala ako para sa UK. So sabi nila, as long as babayaran mo lang yung kung magkano yung nagastos. Kasi hindi mo sure eh. Kasi baka nga mamaya sa kalagitnaan ng journey ninyo, Diba? ma-homesickness Oo. kayo, Ayun, na-confirm. tamaan kayo ng anxiety, depression, Ayun. umuwi kayo. You know, at least for the safety of our watchers na may plano, responsibility nyo talaga siyang bayaran regardless kung ano ang reason. Dahil kung hindi, may penalty or baka ma-imprisonment pa kasi kontrata yan eh, no? Ang galing! Amazing! Nagpapakit lang talaga si Micah. So, ayan po mga kunars. Feeling ko naman na-share na nila, Micah, Vince, and Kirby, yung proseso and yung naging istorya ng kanilang profession dito, kung paano sila napunta dito. To summarize lang, lahatin lang natin para kasi ang daldal namin kanina. Grabe yung mga banters namin, yung mga sagutan. So, baka mamaya nalilito kayo sa mga instructions. So, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, sila po ay registered pharmacists sa Philippines na nagkaroon ng opportunity dito sa UK as a technician. So, hindi po sila practicing dito as registered pharmacists, pero nabigyan sila ng opportunity through direct hiring kasi meron na silang best friend dito. Shout out! Sheila! Hello, Sheila, na nagmabuting loob na ibigay kung saan siya nagtatrabaho. And then, nag-send po sila ng email doon sa company na yon, and then napansin po sila ng company. After po silang mapansin, binigyan na
na po sila ng mga instructions kung paano yung magiging role nila. Nung napansin po sila ng company, binigyan sila ng assessment form para sagutin nila yon. Nag-exam sila in order for them to pass and mag-proceed sa second level, which is the virtual interview. After po ng virtual interview, pag nakapasa rin sila sa virtual interview, kailangan na po nilang asikasuhin yung English test nila, which is general IELTS. Ang score is 5 at kailangan po nilang magpa-medical, TB test, etc. And then after po nun, once na na-process na po lahat, medyo nagkaroon pa rin sila ng challenges kasi nga pioneer sila. So kinailangan nilang magpanotaryo ng mga documents to legally fly here and to practice yung role nila as technician. And then nung na-finalize na po nila yun lahat, lilipad na po sila dito para mag-practice ng trabaho nila. So hindi po sila dito yung under probation kagaya naming mga nurses na adaptation muna at kailangan naming mag-OSCE. Lumipad sila dito as working na talaga. And when it comes sa costing, ang binayaran lang po nila ng sarili nilang bulsa ay yung kanilang IELTS, medical. Tapos, 50-50 sila ng working contract. It's 10,000 pounds liability na kailangan nilang bayaran yung half. So, 5K. May option yun, Kunars, yung iba 3 years, tapos kami ni Vince, we opted na 2 years lang. So, it's decision ninyo kung gaano kayo kayaman. Parang gusto ko 12 months to pay lang. Gano'n? So ganon. 5 years eh. Ang title naman pala nito ay Yabangan na to. Meron pa ba kayong gustong i-add? Tama ba yung pinagsasabi ko? Or Ang siguro i-add kung gaano tumagal, like from nag-start kami, tas kailan kami nakalipad. So nag-start yung application December, I think. September, November. Ayun, September, September, November. Tapos nakarating kami dito ng March, March year 23. 2023. Ganun ka. 2023, if direct hiring. May agency na ba sa Philippines sa pagkakaalam ninyo? Meron na kasi yung mga Yung sumunod second sa batch. amin, dalawa, under agency na sila. Kasi sa Philippines, may limit yung direct hiring hanggang 5 Hanggang person. 5 lang, which is kami yun. Alam niyo mga kunars, dapat 5 silang pupunta dito. 7. Sabi ko, ginawa niyong field trip yung bahay? So sabi ko, 3 lang. So may limit. Pero pag agency, walang limit. Yeah, wala. Wala na. So yung susunod sa amin, kailangan nang dumaan sa agency. Agency. Through agency na po. Talagang kayo ang pinaka-corona talaga kayo ng mga pioneers. Process nila, alam na nila kung anong gagawin. Ang Polo London, ganito, ganyan, requirement. Kasi nga kayo ang nauna. Dapat pinapatuyuan kayo ng rebulto. Charot! Dapat meron kayong plaque of appreciation. Actually, I could relate kasi kami rin ang pioneer sa new system ng nursing. Nagkaroon kasi ng old system, transition to new system, which is alam na ng mga nurses to, yung transitioning. Pero kami ang nauna, kami rin ang naglakad sa PRC, kami mga first batch. So nakakatuwa lang kasi alam nyo yun, yung parang hindi na mawawala sa inyo yung sense of accomplishment na dahil sa inyong 5, na solidify yung process. Di ba? Na parang meron na talagang path. Kasi biruin nyo, trinabaho nyo yun eh. Yung legalities ng mga papeles. And then, naging komportable na yung path ng iba para makapunta dito. Kung hindi nyo mamarapatin, pwede nyo bang i-share ang agency or hindi siya pwedeng i-share? Hindi nyo na alam. Okay. Research nyo na yon. Dito pa rin sa podcast? Aba naman, mag-research naman kayo. So ayan mga kunar, so I'm very happy na kahit pa paano ay nakatulong kaming 4. Wow! Para mabuksan ang inyong knowledge kung paano ba ang naging success stories nilang 3 para makapunta dito at ano yung naging opportunity nila para makapunta dito at makapagtrabaho dito. And mga kunars, kung meron po kayong mga questions or gustong i-clarify, feel free na mag-comment lang po sa comment section natin below. Baka mabasa nila yung mga comments ninyo, masagot nila kayo pag na-post na ito and matulungan nila kayo sa path. Kasi ang next na pag-uusapan na natin is yung buhay naman nilang 3. Feeling ko naman, we owe it to them dahil binigyan nila kayo ng napaka-insightful topic para mabuksan yung isip ng mga juniors ninyo or yung mga aspiring pharmacists ninyo. So, alamin naman natin ang kwentong buhay, ang shift ninyo bilang isang OFW dito. So far, nag-enjoy naman ba kayo? Opo. Wow! Dapat lang busog na busog kayo sa... Pero ayun nga, kumusta kayo dito? Tapos na tayo sa mga chismisan ng information, ng guides, ng topics, ng tips, ng academics. Kamustahin ko naman kayo dito bilang isang OFW because if you're going to ask me personally,
I'm happy here. Kasi meron na akong Paul, yung life ko dito is komportable naman ang buhay ko dito ko mag-isa. How about Micah, Vince, and Kirby? Kamusta kayo dito bilang OFW? Kailan ba kayo dumating dito? Dumating po kami March 2023. Sabay kaming tatlo. Batch po namin ay 5 po kami. Sabay-sabay dumating dito. So, kamusta ang buhay dito sa UK bago natin himay-himayin ang mga pagsubok ng buhay? Kamusta ang buhay niyo dito? Yung ngayon po ba? Or- I can say na nakapag-adjust na kahit papano Mm-mm. sa culture, ganyan. And medyo nakaluwag-luwag naman. Yes, Yeah. marami ng budget. Oo. Hindi pa din. Pero so far, happy naman ang comfortable naman si So Micah. far, opo. Okay ako. How about Kirby and Vince? Kamusta kayo dito? Kayo ba ay, ang gagwapo kasi nitong dalawa nating, kayo ba ay single or take it? Parang ako lang may gustong makaalam. Hindi, kamusta muna ang life nyo dito na nag-abroad? At first, medyo mahirap kunars. Pero yun nga, parang as the time goes by, parang nakapag-adjust naman. Yeah. Mm-mm. Ayun po, same thing naman. Okay na rin naman ngayon. I can say na mas stable na 3 Okay. years before. Parang pare-parehas kayo ng sinabi na so far, okay naman na. So, nung dumating ba kayo dito, 2023, talagang kalbaryo ba ang naging life ninyo? Kasi ako kilala ko ng mga followers ko, ng mga kunars natin sa tindahan, na nung dumating talaga ako dito, dagok talaga, lugmok, pandemic, COVID. So, iba ang istorya ko. Sa timeline ninyo, iba ang istorya ko. Kasi kayo, recovered na ang mundo eh. Kahit pa paano, 2023, nakakabango na ang UK, nakabango na tayo against pandemic. Ano ba sa tingin ninyo ang naging life ninyo nung dumating kayo dito? Kasi sinabi niya sa akin, so far naman, Kunars, okay naman na, nakaluwag-luwag naman na. So parang yung past nyo kasi parang traumatized eh. Tara. Parang, di ba, may repayment kami. So, kami ni Vince, as I've mentioned kanina, we opted na babayaran namin yun in 2 years. So, tapos na kami dun sa repayment. So, at least, medyo nakakahinga na. One of the biggest problems ninyo is yung placements. Personally, ako hindi. Kasi hindi ko talaga plan mag-abroad kasi kakapanganak ko lang. Sa mga hindi po nakakaalam, 4 years old na po yung anak niya and kasama niya na po yung anak niya dito. Ano pangalan ng anak mo? Coco. Hi, Coco! This is Mama Coco. Sharon. So, literal na sanggol pa ang bata nung dumating dito. 10 months po siya nung umalis ako. Hindi mo siya kasabay. Hindi ko siya kasabay. Sa akin po yung naging struggle ko talaga is Parang family-related ang naging problema mo. Kayo, parang yung budgeting, financial stability. How about you, Vince? Same din naman po, family and financial. Kasi first time ko rin malayo sa bahay namin na napunta pa sa ibang bansa. Hoy, financial din ako. Feeling ko hindi ka financial day. Just call her madam na madam. Damn. Ito bang pag-abroad ninyo ay planado or biglaan? Or we understand. In-introduce nga to ni Sheila. Like, may message lang kay ni Sheila na, oy, gusto nyo ba? Na ganyan. Pero, what made you decide na, let's do this? Personally, Kunars, yung initial plan ko talaga is Canada. Actually, isa yun sa mga reason kung ba't ako umalis sa Manila. Kasi ang hirap mag-process doon and then I have to get my mga papers sa school. Sa Davao po ako nag-aral, Kunars. So, nag-decide ako na mag-resign tapos bumalik sa Davao. Tapos, doon ko prinoseso yung pang-Canada sana. After nung COVID, parang pahirapan. And point system kasi siya. So, makakapasok ka lang doon kung may work ka na. Pero at that time, parang napakahirap pumasok. Tapos, biglaan lang na nag-message si Sheila. Tapos, before that, nagtatrabaho ako sa HVA. So, iniisip ko, ba't hindi ko i-try? May mga resources naman ako. May laptop ako, headset, camera, and all. So, ayun, parang grinab ko na parang eto na yung opportunity. So, tatry ko na lang. And, ayun, nag-workout naman. Ako, wala din akong plano sa mag-abroad ko talaga. Yun lang, dumating lang din talaga yung opportunity na Message ka lang talaga ni Sheila na, let's give it a try. Ganun. mahirap i-pass out. Hindi ka ba na-pressure dahil lang na... Kasi magkakabatch kayo, di ba? Kahit sa Philippines, pare-parehas kayo sa Bulacan nag-work, di ba? Yes. So, hindi ka ba na peer pressure lang nila, Kirby, na Hindi naman po. talagang nag-usap-usap Personal naman, decision din personal naman. decision naman. Ilang taon na ba si Sheila dito? 2022? Nauna siya ng mga 1 year. And nung time na nag-message si Sheila Kunars, parang nasa Davao na ako noon. Nag-resign na ako sa same company kung saan kami Okay. Binigyan kayo ng gasolina ni Sheila. Sheila, ito talaga. Kung may nurse even, may pharmacy Sheila. Charot. How about you? Dahil kakapanganak mo pa lang, tapos you had the audacity para mag-abroad. Actually po, nung una ko nakita yung chat, hindi ko siya pinansin. Group chat po siya. Parang nag-message ng September nga ba? Parang September, November. Hindi ko talaga siya pinansin. Parang ano ba to? Ba't ako mag-abroad ganyan? Kasi nga kakapanganak mo pa lang Opo, din tas siguro. kakapanganak Siguro ko lang postpartum po. pa rin nun. Mm-mm. Hormones. Yes. At some point, naisip mo din na you want a best life for your son, di ba? So, ang naging sign ko na lang, kung papasa ako ng interview, ipupush ko siya. Kung hindi, hindi para sa akin. Literally, parang kayong tatlo biglaan lang rin, no?
Okay. So since biglaan ito and since pinalad kayong pumunta dito, makarating dito, ano ang naging biggest adjustments ninyo? Kasi for me, lagi kong i-ano yung sarili ko sa situation na lang siguro para meron lang siguro tayong basihan. Wala naman sigurong gustong mag-OFW na yun talaga ang aim, di ba? Pero ako, nagkaroon kasi ako talaga ng enough time for me to realize na, okay, handa na akong mag-OFW. I will take all the risks. Kasi kayo biglaan, minessage lang kayo ni Sheila in just less than a year. Kinato kayo ni opportunity na let's grab na this. Wala kayong enough time para magmuni-muni na okay, ano ba to? Kasi parang let God nyo na lang eh. Kung papasa ako, para sa akin. Kung hindi ako papasa, hindi siya para sa akin. Whereas yung sarili ko, prepare ko natin din talaga yung sarili ko to be an OFW. Nag-exam ako sa Philippines and all. So ano ang naging biggest adjustments mo? Pagkadating namin, parang one day pahinga, tas work agad. Ay talaga? Hindi man lang kayo ni-roam around? Ako po yung language talaga. Hindi naman dahil sa hindi ako marunong mag-English. Kaso kasi yung accent, Yung accent, iba-iba. Uy, 5 ka nga eh. Uy. More than that. So, para sa akin, hindi po ako makapag-response ng maayos kasi hindi ko naiintindihan. Sa Pinas po, di ba, hindi naman tayo sanay na. Tagalog talaga kasi Tagalog talaga. po talaga. So, ako, yun talaga yung biggest adjustment ko nung pagpunta sa work. And of course, feeling ko naman yung kakapanganak mo pa lang, so nahiwalay ka nga kay Coco, so I can relate. Charats. How about you, Kirby and Vince? Kirby, anong Well, for naging me, biggest yung- adjustments mo? Yeah, for me siguro ko nurse yung time zone din kasi nga parang alam mo yun, parang gusto ko mag-update sa family pero let's say for example, nakauwi na akong bahay pero tulog na sila. And Correct. also, dun sa girlfriend ko, so long term. Nasagot na ang tanong natin, mga kubarms. My girlfriend pala. Ayoko na. Sige po. Okay. So, So, my girlfriend pala si Kirby. Yes, po. Ano nang gagawin natin dito ngayon? Sige. Tuloy mo lang. And pa, so aside sa time zone, yung ano din po nurse talaga, yung accent na parang lagi na kami nag-yaya. Tas Kahit maya- hindi nyo nagigets. Ano? Oo, Yeah. oo. Which is very, delikado kasi Yeah, it could cause harm. Lalo Yeah. kayo, ang industry nyo is gamot. Baka Yeah. mamaya, ibang gamot pala ang naintindihan ninyo. Kaya yung Or- ginagawa namin nun, kapag hindi namin naintindihan, parang, Ate Mike, di ko naintindihan. Lalapit ako ulit sa supervisor. Ganito, ganyan. I would just like to confirm. Ganito, ganyan. Tama ba to? Mm-mm. Ayun. Yun yung ginagawa namin. Hindi ba kayo nagka-problema ng girlfriend mo? So far, hindi pa naman kunars kasi nga parang may goal siya ngayon. May goal din ako. So, hinahayaan lang namin yung bawat isa. Okay. At least, goods yung communication ninyo as long as open naman kayo sa mga ganyang setup. Kasi Yeah, ang open hirap naman ng tayo. long-term Yeah. relationship. Diyos ko, yung mahiwalay ka nga lang ng ilang metro, Yeah. kanto, di ba? Or ibang street, nakakapanghina na. Ano pa kaya yung milya-milya ang layo ninyo? How about you, Vince? Ano ang naging biggest adjustment mo? Yung pag-adjust siguro sa weather tsaka yung pagkain talaga. Korikong TV, the food. Kasi dito, di ba, kami nagpe-prepare ng sarili namin food. Tsaka ibang-iba talaga ang food ng Asian versus sa food ng Western. Dito, Diyos ko Lord, kailangan mong asinan at pamintahan lahat ng food kasi nga, wala silang umami na taste buds kasi eh. Sa atin kasi, usong-uso lahat ang umami. Manamis na miss, ganun. MSG. MSG, correct. Were you prepared sa mga ganyang challenges? Nag-research ba kayo nung pumunta kayo dito na yan talaga ang common na pagsubok or hindi kayo nag-research nung dumating kayo dito? Ako po hindi. Parang hindi ko na yun naisip dahil sa sobrang bilis nga ng pangyayari. Tapos biglang flight na lang, ito na, dito na kayo sa UK. So kung ano yung dinatnan namin, eventually, na-figure out din namin na, okay, ito, ganito pala dito sa UK. Ako kunars, medyo emotionally prepared na ako kasi nga from from Glan Sarangani. Tapos nagwo-work ako sa Bulacan. Eh, di ba that time parang nung nag-COVID, 1 year akong di nakauwi ng province. So na-lockdown ako sa Bulacan. So ayun, medyo alam mo yung sanay na ako tapos lagi nag-update through social So, media naiwan na din lang. si girlfriend Iya, nasa Davao siya nun. So okay. medyo emotionally prepared na din ako na parang sanay na medyo sa malayo-layo, anak oo. ako. Ayun. It's just really the time zone Yeah, talaga. time eh. zone. Ikaw, nag-research ka ba dito or parang wala na lang, go na lang. Laban na to, pumasa na tayo eh. Ako kasi, since nandito yung ate ko tsaka tita ko, nasabihan naman ako kahit papano. So, na-prepare ko yung sarili ko. Hi, tita, ate. Mga Newcastle, Jordy din sila. Si ate nasa London, si tita ko po sa Liverpool. Layo din. Malayo din. Ikaw ay single ka ba or may girlfriend? May girlfriend po.
Diyos ko, Lord. Well, wala naman na tayong choice. Kasal na rin naman ako. Ano ba ba ako na ano dito? Ang girlfriend mo ay nasa Philippines? Nasa Luton po. Same company kami pero different. Ah, lang. pharmacist din ang girlfriend mo. Yes, Bakit hindi kayo magkaparehas? Kasi nung time na nag-a-apply sila sa Luton branch yung may opening. Nauna ka, bago Yes. siya. After a year, nung dumating ako dito, nakasunod na rin naman siya. Diyos ko, hashtag LDR pala tayo, no? Pag-usapan nga natin na kayo ay registered pharmacists sa Philippines, pero hindi nyo pre-practice ang pagiging registered pharmacist nyo dito. Ano ang naging challenges or are there any times na nagko-compare kayo? Any regrets or any doubts? Do you even question yourself na, oh, pharmacist ako sa Philippines eh, tapos technician ako dito sa UK. May mga ganong moments ba kayo ng aspeto ng buhay? Nung una, syempre wala pa kasi ang goal lang naman namin is magtrabaho and kung ano yung role namin is maibibigay namin sa company. Kumbaga, ang goal namin is maging efficient employee. Tapos ako, nung medyo tumatagal-tagal na, naiisip ko din na parang gusto ko din ma-pursue din. Sa akin, Kunars, parang personally, iba din kasi yung practice dito, parang very automated lahat. Para sa akin, na-appreciate ko din yung kung ano yung na-practice ko sa Pinas compared dito. Kasi nga, very automated. Lahat mabilis. Compared dun sa Pinas na parang manual yung ginagawa namin nandoon. Papel. Yun. Oo. Yun. Sa akin, di naman. Kasi, kumbaga, alam ko naman yung in-applyan ko dito. And I know na may steps din naman to become a pharmacist here. Oo, parang kung gugustuhin nyo naman, there will be ways naman. Mm. Mahal nga So, lang talaga. And somehow related din naman po sa profession namin yung work namin, Kunar. So, it's still about drugs. And then we do quality checks. So, hindi ganun kalayo sa profession namin. Nai-enjoy nyo ba ang trabaho nyo? And kung nai-enjoy nyo man, ano ang pinaka nai-enjoy nyo sa work ninyo? I would say na work-life balance talaga. Kung i-compare ko sa... Kasi nag-work ako sa outpatient pharmacy sa Pilipinas eh. Na ang daming pasyente, ang daming demand, ganyan. So dito, nakapagpahinga ka na maayos. Since dumating kami, hindi naman namin na-feel na ibang nationality kami. Yun yung na-enjoy ko. Tinatrato kami ng tama. Equality. Ikaw, Kirby, na-enjoy mo naman ang stay mo dito sa UK. Yeah, na-enjoy ko naman, Kunars. Diba at first, parang iniisip namin, hala, paano kaya tayo doon? Pero pagdating kasi namin, Kunars, alam mo yun, very welcoming yung environment and supportive yung management. Hindi ganun kahirap mag-adjust. Fixed ba ang schedule nyo or may shifting? Shifting Night pattern. shift din ba kayo? Shifting pattern kami. Morning Okay. and late. Late shift. Late shift. May fixed off kayo? Kasi ako satsan off ako eh. Basta 5 days a week pasok, 2 days off. Ah, pwede din. Let's talk about money. May pera ba sa profession ninyo or sa trabaho ninyo? Opo, syempre. Meron naman po. May ipon ka naman dito personally. Ha? Siguro kung single ka, makakaipon ka talaga ng madami. Since ako kasi is sinupport ko talaga yung family ko. Pero ngayon naman, I would say na meron naman kahit konti. Nakakaipon And naman. surviving. I would say na meron naman talaga. Nasa sa'yo na lang yung paano mo dadalhin yung sarili mong sahod tsaka yung ipon mo. Ano nga yun? Pera? Ah, I can buy you your friends. Oh, yeah, joke lang, joke. ang dami mo lang pera. Joke lang, joke lang. Kirby, buy me. Hindi, joke lang po, joke lang. So, nakakapag-suporta naman kayo sa family Ayun, niya din yun sa talaga yung Philippines. Nakakapag-support. Yun din po yung big difference. Kasi nung nasa Pinas ako, nakakapagbigay ka ng, siguro mataas na yung 2,000, Oo. ganyan, monthly pang help sa bills. Pero ngayon, more than, papadala mo, Diba? mga 2,500. Joke lang po, yun, nakakapag-support din po talaga. Yun talaga yung pinaka na, alam mo yun, parang ang sarap sa feeling na nakakapag-provide ka na sa Yeah. family mo. So, Kino-consider nyo na ba ang sarili nyo as breadwinner? Or hindi naman kayo nape-pressure ng family members Hindi ninyo naman. na kung kailan lang kayo magpadala or kailangan magpapadala talaga kayo? Ako po, hindi ko naman masabi na breadwinner kasi yung mga kapatid ko din po is nagsusupport din sa family namin. Pero, tinatry ko talaga every month makapag-provide kahit magkano lang. Yung at least nakatulong ka. Kasi po sa mga hindi nakakaalam, si Micah po, nandito na po ang anak niya. Nakuha niya na nga po ang anak niya at yung asawa niya. Kailan mo nakuha pala silang dalawa? July 2024. Oh, ang bilis talaga, no? This is one of the reasons kung bakit para sa mga nagsisimula, ang ganda ng UK pagdating sa pamilya. Just for example purposes lang, sa US, kailangan mo talagang i-petition pa yung asawa mo and anak mo and then mag-aantay ka ng certain ganyan bago magka-chance makapunta dito. May available talaga na proseso para makuha agad-agad yung dependent. Congratulations naman sa iyo. How about you, Kirby? Ikaw ba ang breadwinner sa family? I would consider breadwinner po. Kasi
kakalabas lang nila ng Dubai and kuya ko po last year. So, I would consider na breadwinner. Okay. So, hindi lang So- ikaw ang nag-abroad sa pamilya. Opo, pero last year lang na nakalabas yung ate ko tsaka yung kuya ko. Nakalabas. I mean, nakapag-abroad. It's giving Sorry. kulungan kasi. Nakalabas. Sorry. So, nagtutulong-tulong na kayo sa Families for. Apo. So, ang nasa Philippines na lang ay magulang mo? At saka yung eldest po namin na may family na din po nasa Davao. Ikaw ang breadwinner sa family. Ay, hindi po. Kasi same thing din with Kirby. Yung sister ko din nandito rin sa UK. So, hindi ko masasabing breadwinner. Breadwinner. Yeah. Ang mga komportable naman pala ang mga live na. See, iba-iba tayo ng situation talaga. Because meron at meron talaga sa ating mga OFWs na the moment na dumating sila sa abroad, tinanggap nila sa sarili nila na sila na ang main provider. I'm very happy, grateful para sa ating apat dahil kahit papaano, hindi tayo nabigyan ng pressure na gano'n na tayo mag-provide agad-agad, tayo ang source of income, tayo ang takbuhan. So, ano ang masasabi mo sa mga farms natin na sila ang breadwinner sila bigla? Meron ka bang maa-advise na bigla na lang silang seryoso to, oy! Hindi, iba kasi parang quiet lang, hindi nila ma-express. Kahit hindi ko siya na-experience, I can say na dapat i-balance din nila. Hindi lahat padala sa family, lalong-lalo na kami na nasa malayo dito. Kailangan i-budget mo ng maayos yung pera mo. Na at the same time, na-fulfill mo yung sarili mo and yung sa family. May communication. And parang dapat nga po, Kuners, na dapat may disiplina. Kumbaga, personally, parang nag-aalat talaga ako ng budget. Ito yung pinapadala ko every month sa family ko. Ito yung para sa sarili ko. Ito yung para sa grocery ko. Kasi ayoko naman ding tipirin yung sa sarili ko para lang makapag-ipon ako ng ganito. So, nag-aalat talaga ako ng budget na dapat ganito yung per week. So, dapat disiplina talaga. And proper communication Yep. sa family members. Yeah. May mga times din po na hindi ako nakakapagpadala sa tatay ko po at sa nanay ko. For example po, nung dinala ko po dito yung family ko, kailangan ko mag-move out to 2 bedrooms, ganyan. Tas totally unfurnished, walang gamit, ganito, ganyan. So, ginawan ko po yung lahat ng paraan. So, kung makakapag-communicate ka naman, is maintindihan naman nila. Kaya ang sinasabi ko, dapat i-balance mo. Dapat unahin mo din yung sarili mo. Correct. Hindi yung bigay ng bigay ng Bigay lang ng bigay. bigay. O ayan ha, galing na yan kina Kirby, Micah, and Vince. Magtabi para sa sarili. Hindi yung swipe lang ng swipe. And learn how to say no. Kasi pag ikaw ang bigay ng bigay at inubos mo na pati sa sarili mo, baka in case of emergency, wala ka nang mabunot. Actually, ito na nga yung next kong question. Hindi. So, kayo nga ay 3 years na kayo dito, no? No, 4... Magti 3 years na kayo dito. So, malapit na kayong mag-resident din. Ilang years na lang. Same naman ang path natin, no? When it comes sa residency. Regardless kung anong profession, di ba? Since malapit na kayo dun sa one of the goals natin, maging resident talaga, are there times na iniisip nyo na balik na lang ako ng Philippines? First of all, hindi naman ako pharmacist dito. Second, pagdating ko dun sa Philippines, secured na ang job ko as registered pharmacist. I could practice my profession. And then, sa pagkakaalam ko, pwede kayong mag-ibang career pa rin. Marami kayong options because dito sa UK, tied up kayo sa work. You cannot have another set of job kasi working visa kayo dito. So, since limited ang opportunity dito, lalong-lalo na sa inyo, sa amin, pwede kami mag-bank shifts. Kayo ba, kamusta ba ang work setup nyo dito? And in comparison sa Philippines, naisip nyo ba na parang mas maganda na lang pala sa Pilipinas? Ako nga kasi iba ako dahil may family ako. Nung first bakasyon ko ng Pilipinas, ayoko na sanang bumalik. Kasi nga po, nung umuwi ako, hindi ako kilala ng anak ko. So, nung pagkabalik ko, magpapaalam na sana ako na parang uwi na lang ako kasi parang hindi ko kayang, makakapag-provide ako pero hindi sa akin lumalaki yung bata. Gets, iba talaga pag ina. Opo, yun po yung sa akin. Tapos nung along the way naman na po, hindi ko na rin makita na nandoon kasi iba din po yung naibigay talaga ng UK sa life namin. Kung tatanungin ko kayo, ano ang difference ng life ninyo nung nasa Philippines kayo versus sa life ninyo ngayon? Siyempre, mas malaki sahod dito. Oo. Mas mabibili mong gusto mo. Mas madami kang maiipon. Kung i-compare mo kasi sa Pinas, Kuners, parang you're living paycheck to paycheck. Tapos pagdating mo dito, masasabi kong may extra talaga.
So, parang mas komportable. Tapos nakakapag-support ka sa family mo kung may gusto ka. Kumbaga, parang subjective naman siguro kung sasabihin kung na ano mo na yung financially free ka na. Pero, I mean, may extra talaga. Tsaka ako magkakaroon ka ng buhay na ikaw na yung, kasi sa Pinas wala ka naman sariling bahay, 'di ba? Sa Pinas Oo. ang culture natin nakatira ka sa parents mo. Mm-mm. So kung dito sa UK, mag-isa ka so magiging Oo. strong ka talaga, makakagawa ka ng buhay mo. At the same time, kaya siya kasi nga yun, salary wise, Masusustain mo yung sarili mo. masusustain siya. Mm-mm. So, pag-usapan natin since nasabi mo nga kanina na ang buhay dito ay different sa buhay sa Philippines na sa Philippines kasi ang culture natin hanggat kayang pumodar pa sa magulang, kinamama at papa muna tayo. The moment na dumating tayo dito, in-accept na natin na mag-isa na lang tayo sa buhay. Ang swerte na lang siguro natin kung naging best friend natin yung mga doormates natin, flatmates natin. Pero kung hindi tayo yung tipo ng tao na friendly or may kamag-anak dito kagaya ni Vince na may ate and tita dito, mag-isa lang talaga tayo dito. Naho-homesick ba kayo? And if naho-homesick kayo, how do you deal sa homesickness? Paano nyo nalalabanan yun? Kasi ako, may mga times talaga na uwi na lang ako or magbakasyon muna ako or mag-sick leave ako. Ayokong pumasok. Iyon po, ako yung una, straight 6 months, umiiyak talaga ako every night. Breastfeeding din ako. So, parang namimiss ko yung, nasa akin yung baby na natutulog, ganun. So, ang hirap po talaga ng abroad. Akala lang talaga is masaya siya. Pero kung hindi ka independent, hindi mo kaya, wag. Paano mo nalabanan ang homesickness? Meron din akong sila. Magkakasama po kasi kami Kumbaga, kilala na namin yung isa't isa from Philippines. So, Ah. tingin ko nakatulong yun Nakatulong po na talaga. sa pag-adjust namin dito. Parang kayo-kayo lang ang naging rason kung bakit kinaya. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, kinausap ko sila kanina habang kumakain kami. Sabi ko, ilan kayong magkakakilala dito? Sabi nila, 5 lang, 7, ganyan. Sabi ko, ay, paano sa Filipino community? Kasi marami kaming kilalang Filipino community. Nagva-volleyball ako dati, di ba? So kayo lang talaga? Or may mga kilala naman kayong sa church? Every last Saturday of the month kasi may yung Filipino Filipino Mass. Mass. Uma-attend kami doon. Pero as in yung friend na Na from relationship Pilipinas, wala po others, kaming friends wala na po galing sa talaga. Pinas. Ayun Kami po, lang talaga. pinapasaya pa namin isa't isa. Nagkagaguhan kami. Hindi kayo nauumay sa isa't isa? Actually, umay na. Naumay din po kami. Nag-aaway kayong tatlo? Ay, hindi. Wala po kaming ganun. Kasi we give respect to each other kasi may kanya-kanya kaming buhay eh. Nararamdaman din namin yung isa't isa pag ito Kailangan gusto niya lang ng niya space. mag-me time. Kunyari, di niya ako pinansin. Wala kami yung parang, ito naman daw pinapansin, nakakairita. Wala po kaming ganun. Naka-experience kayo ng crab mentality dito. Ang laki kasi ng community ng nurses dito. Iba ang community ng nursing versus sa community yung technicians dito. So since pioneer kayo at ang onti pa ng community ninyo, naka-experience ba kayo ng ganong culture na inggitan or hilahan pababa? Yun nga si Sheila, di ba? Never namin na-experience yung crab mentality. Instead, hinihila niya kami pataas. Galing. Always. Kasi ang sad talaga, may mga times talaga na kapwa mo pa talaga Pilipino ang Gigila Zayavavava. How about racism, bullying, any instance sa workplace ninyo or dito sa UK na naka-experience kayo ng shocks, inappropriate to Parang wala. Pero minsan kasi to, pag lumalabas kami, nagiinuman kami. Diba super liit ko po kasi. Actually, Parang naano yung mga Brito, natutuwa sila. Minsan binivideohan ako. dahil maliit ka? Dahil maliit ako, diba? Isang occasion, parang Snapchat kasi ang liit ko. Tapos nagpa-picture sila sa akin nung nasa Glasgow tayo. Kasi super liit ko. Pero hindi ko siya tinitake as negative na lang. Pero baka natutuwa lang sila, ganun. Hindi naman, alam naman kami naranasang racism. Sobrang bait po talaga nila Oo. sa amin. Siguro kasi nakita rin nila kung paano kami sa company. Ang ganda pala ng ano na to. Ang babait. How about you, Actually, isa Kirby? yun sa mga culture shock ko, Kunars. Kasi nga parang, di ba, dati parang ang dami sa reels na mga Karen sa USA, di ba? So, bago kami lumipad dito, parang iniisip ko, baka madami din ganun sa UK. I was surprised na parang extreme politeness. Grabe, very polite yung mga Brits. So, I'm so happy kasi na-experience nyo yung ganyang good side, positive side ng mga British. And nakakasad kasi realistically speaking, may nakaka-experience talaga ng salungat. Yung binubuli sila, hinaharas pa sila, or sila ang target talaga because of their nationality, different ang cultures nila, different ang colors nila.
Okay, let's talk about advice. Meron ba kayong ma-advise sa mga co-farms ninyo sa Philippines na aspiring din pumunta dito? You know, parang tips and guides, anything na helpful and insightful for them. Like what I said before, madami na nagchat-chat paano kami nakarating kasi gusto rin nila. Hindi kasi siya madali. Kumbaga, makakapunta ka lang dito kung mag-student pathway ka or may mag-sponsor sa'yo, which is yung nangyari sa amin. So, kung mag-student pathway ka, dapat ready ka financially, mentally din. Tapos, wag kang mag-expect kung ano lang yung madadatnan mo, i-figure out mo siya. Wag kang parang dapat ganito, ganyan. Kasi yun lang kami dahil biglaan yun sa amin. Kung ano yung dinatnan namin, yun na yun. Nag-adjust lang din kami hanggang ngayon. Para sa akin, Kunar, siguro yung advice ko is dapat maging talaga, emotionally and intellectually prepared. Kasi nga hindi talaga madali, lalo na yung homesickness kasi hindi mo talaga madedeny yan. Magkaka-homesickness at magkaka-homesickness ka talaga. So, parang ikaw na lang yung maghahanap ng way para ma-divert mo yun. Si Vince talaga lagi ang finale, no? Nasabi na nila. Oh, ang hirap pag tatlo, di ba? Kasi pero totoo yan, kailangan talaga meron kang lakas ng loob, tibay ng sikmura. Kasi hindi tayo taga dito, this is not our territory. Dapat handa tayo sa mga challenges na ibibigay ng destiny sa atin dahil unang-una sa lahat, hindi tayo taga dito at pinasok natin to, ginusto natin na nandito. Kahit magkakasama kami, at the end of the day, papasok ka ng kwarto mo, ikaw lang mag-isa ka eh. You have to face your fear, go out in your comfort zone, alamin mo yung paano ka magiging okay, gano'n, huwag ka magmukmok. Trabaho mo talaga siya eh. Para sa akin, ang pagiging OFW is hindi para sa lahat. Kasi kapag hindi ka nasanay ng mag-isa, na naging independent ka mula nung lumaki ka, yung ganun, para sa akin, hindi lahat kakayanin kasi hindi talaga siya masaya, guys. Ako, hindi ko siya papangarapin. Kasi ako, sinabi ko na ata to sa isa kong episode, hindi ko pinangarap ang maging OFW. Kayo ba, pinangarap ninyo ang mag-abroad? Talagang yung the moment na graduate kayo, I want to be in America, I want to work in Canada. Ako personally, parang gusto ko talaga mag-abroad. Yun nga, di ba? Parang initial plan ko is Canada, pero some point, parang may changes after COVID. Tapos dumating yung opportunity na to, so grinab ko na. Kung bibigyan kayo ng opportunity ni Lord na bumalik ng Pilipinas at mag-settle, babalik pa ba kayo? O dito na lang? Ako, kung merong opportunity, tapos meron akong enough na assurance na mabubuhay ko yung family ko, babalik ako ng Philippines. Ako siguro, babalik lang ako ng Pinas kapag nakuha ko yung same benefit na nakukuha ko dito. Tingnan natin pag mga tipong retirement na. Oo, iba talaga kasi Iba ang talaga. benefits Yeah. dito. Like, ang laki ng tax, pero nararamdaman mo rin naman yung tax na binabayad mo, di ba? Free ang healthcare, ang pagpapaaral ng bata, di ba? Yes, Yeah. opo, iyon. Yun naman po, madami naman po kasi talagang advantages. Mga pros din talaga. What's next for Micah, Kirby, and Vince? Kasi 3 years na kayo dito. In less than 2 years, ILR na kayo. You will be having the freedom na to at least do side hustles. Baka mamaya mga vloggers na rin kayo, di ba? So, ano mga plano nyo sa future? Ako po, muna ako, one step at a time. Focus muna Oh. ako. One step at a time! Focus muna ako sa family ko. Ako, if given a chance, Kunars, no? Kasi parang ang mahal nga, di ba? Pero kung may chance talaga, ipupursue ko na maging pharmacist dito sa UK. Pero sa ngayon, yung ina-eye ko is makapasok sa NHS. Siguro after ng contract namin dito. Kasi nga, much better yung benefits. And then, aside from that, parang baka kukuhanin ko yung girlfriend ko. Sana hindi. Charot. Hi, Rosel! Charot. Sana okay ka lang, Doc. Doc Rosel, nakwento ka na sa akin ni Kirby. Na background check na kita, Doc. How about you? Ano ang plano ni Vince? Ayun, siguro kunin ko muna yung citizenship, then after that, tsaka pang plano. Tsaka ka, oo. One step Kasi, at a time yeah. na talaga. Totoo. Kasi pag masyado kang marami rin kasing plano and then hindi mo nagawa, minsan kasi nagkakakos pa yun ng depression kasi na-fail mo yung plan hindi mo nagawa. Wow! And my last question for the three of you, is it worth it? The fact that this is biglaan, the fact that this is from Sheila, you know, wala kayong plano, ikaw nag-Canada ka pa nga, di ba? Ikaw kakapanganak mo pa lang. Tapos ikaw, ano ba? Ano ba si Vince? Hello? Charot. Pero 'di ba? Is it really worth it? Like, yes, nandito ang pounds, pero pounds din naman ang ginagastos dito. Sa mga hindi po nakakaalam, yes, iba po kami ng profession. Nurse po ako, technicians sila dito. Iba ang sweldo ko, iba ang sweldo nila. But that doesn't mean na iba kami ng pinagdadaanan. Halos same kami ng pinagdadaanan bilang isang OFW. Budgeting, parehas kami ng pinagdadaanan. Homesickness, parehas kami ng pinagdadaanan. Challenges sa life, terms, accents, English,
English, parehas kami ng pinagdadaanan. So, do you think it's worth it? Yes po, sobrang worth it naman. Kasi personal growth, nandyan, yung opportunities na naibigay sa amin, yung mga kaya na naming ma-access. Like, sabi ko nga sa Pinas, pag gusto mong bumili ng sapatos, parang siguro mga December pay kasi may bonus. Ganon. Hindi ka makapag-iPhone ng cash. Yes. So, dito po kasi accessible lahat. Parang ang dali ng buhay. Tapos, yun nga po, ang daming opportunity. And for me, sa family ko talaga, I believe na may kakapuntahan. How about the two of you? Worth it naman ba or may regrets na ba't ba ako nandito? The fact that you wanted Canada first, Kirby, di ba? Nag-research ka ba ng life ng Canada? Kinumpare mo ba yung magiging life mo sana sa Canada versus sa nagiging life mo dito ngayon? And do you think na mas maganda sana ang buhay mo if pinursu mo ang Canada? Parang yung mga advice lang ng tita ko nurse, kasi nasa US sila, yun nga, parang expect ko lang daw sa Canada na yung mas worse daw yung environment. Kasi nga, di ba, laging mas malamig doon compared dito. Actually. Ayun. Tapos, ayun nga, pero after, parang medyo kasi ata, if I'm not mistaken, after nung COVID, medyo pangit yung economic doon status. So, siguro hindi naman worst. Ano lang, different. Parang, Different lang Ganun. siguro ang climate. Iba talaga ang Yeah. climate ng Canada. And different yung economic status. Yeah. Dito rin kasi, Ah. iba. And Vince, ikaw, worth it naman. Worth it siya kasi, yun nga, yung mga benefits, makapag-travel ka, yung mga ganun. Wow, ano? Totoo yan, actually. Alam nyo, yung gift of traveling talaga, yun talaga yung one of the reasons kung bakit grateful din talaga ako na nandito ako sa UK. Kasi napaka-accessible sa atin ng European countries. Yeah. Tapos, yun nga, yung pag gusto mo ng bag, 3 shift. Wow! Pag gusto mo ng iPhone, Isang di- shift. isang Hindi, pero Diyos ko, para naman natin masyadong pinapatronize ang buhay natin dito na meron din naman magandang positive side ang Philippines, don't get me wrong. Pero iba na kasi ang buhay namin dito talaga eh. Like, in-embrace na rin siguro natin ang UK. Kasi 3 years, 6 years. So, most of our lifestyle na is UK-based na rin talaga. Dito po, hindi mo ma-distinguish kung sino mahirap, sino mayaman. Kasi lahat naka-Nike shoes. Galing! Totoo yan! Kasi Oo, nga, diba? Lahat naka... anong gusto mong iparating? Kumbaga po, anyone can access yung same, kahit mayaman ka or sakto ka lang, kaya mo pa rin magkaroon ng phone. Actually, totoo yan. Hindi ko lang siya ma-word ng maayos kasi baka mamaya tumaliwas. Pero dito talaga, hindi uso ang Louis Vuitton, hindi uso ang mga mamahaling gamit. Iba talaga sila pagdating sa mga luxury. Sobrang low-key lang nila. Hindi mo alam yung naglalakad pala dito, may-ari ng Primark. Alam mo yon, hindi mo sila ma-distinguish agad. Kahit sa work, pantay-pantay din talaga. Walang doktor-doktor dito, walang manager-manager dito. Dapat isa lang ang treatment. Bago natin tapusin ang shift ninyong tatlo, meron ba kayong ma-advise sa ating mga watchers, sa Ku-Farms, sa mga Kunars? Anything that you would like to share? Ako, sana pumunta ka na lang dito. Sorry! Hindi ka na makahinga. Kasi nga, dikit na dikit ka dyan. Andito nga kasi yung gitna. Ayun po, yung ma-advise ko lang, katulad nung sa amin, is biglaan siya, hindi namin inaasahan. So si Lord, kumikilos yan sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo pare-pareho ng timeline. Basta gawin mo yung part mo, ipag-pray mo, isurrender mo kay Lord. Tapos gawin mo lang ng gawin, wag kang mainip. God is good all the time eh. Hindi ka niya dadalhin sa lugar na hindi ka para doon. Kapag nag-fail, learn from it. Wag kang susuko. Pwedeng naman magmukmok ng 1 day, 2 day, 1 week. Tapos bangon ka ulit. Personally, ganun yung buhay. Hindi siya masaya palagi. Totoo yan. Hindi naman laging fairy tale ang life. How about you? Si Vince muna kasi kinukuha mo lahat ng sagot niya eh. Sabihin na natin 1,000 yung nanood ng podcast na to. Let's say 50 dyan, pharmacists sa Philippines. So, you gave them a fire. Wow! Ginasolinahan ninyo yung aspirations nila. So, doon ka na nga. Dapat kasi ang setup natin, doon ka. So, ano ang ma-advise mo, Vince, sa mga OFWs or aspiring technicians natin? Siguro lang,
don't give up on your dreams. Yeah, may kanya-kanya nga tayong timeline. Mahiyain si Vince. But sa mga aspiring na OFW dyan, mga ku-farm, life is not easy, no? So, just trust the process kasi parang hindi fix yung plan eh. May redirections talaga yan. So, just trust the process and keep moving forward. And sometimes, life rejection is God's protection. Protection. Oh! Ayan! Maraming salamat sa inyong tatlo dahil pinagkatiwalaan ninyo ang shift mo na yan, the podcast, para mag-share ng inyong life stories. Bago natin tapusin, meron pa ba kayong gustong sabihin? Meron kayong gustong i-shout out? Meron kayong gustong i-promote? Baka may mga businesses kayo o kaya meron kayong mga online chururut? Wala po. Wala naman. Okay, happy. How about you, Kirby? Wala Shout naman. out. Okay naman. Okay naman. Happy naman ang lahat. Ayan. Maraming salamat Ku-Farms Micah, Ku-Farms Vince, and Ku-Farms Kirby sa pagtitiwala na i-share ang inyong blessings, challenges, stories, hardships. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, mga Kunars, na disclaimer lang po bago natin tapusin ang ating episode, na ito pong mga binahagi nilang tatlo ay life experiences po nila ito. So, ang opinion po na ibinigay nila sa inyo ay sarili nilang opinion, sarili nila po na yung pananaw sa buhay, sarili po nilang experience yon. Kung kayo po ay taliwas sa kanilang mga pananaw or opinions, humihingi po kami ng respeto. And kung gusto niyo po, kayo po ang mag-guest next. Ayan! Maraming salamat po mga Kunars. Once again, this has been Nurse Even, Ku-Farms Micah, Kirby, and Vince. Salamat po sa panonood mga Kunars. Pretty check and roar! Mag-clock out na kayo sa shift ninyo.